So eto na mga kababayan, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw ng Miyerkules mga kapatid. August 5, 2026 na po tayo ngayon mga kababayan at eto na ang mga nagbabagang balita. Nako mga kababayan, saan na kaya nagpunta itong si former Senator Bong Revilla mga kapatid? Tumakas na yata. Ayon kasi dito sa balita mga kababayan, hindi daw po nagpakita kahapon itong si former Senator Bong Revilla mga kapatid sa patuloy na pagdinig ng kanyang kaso, particular po dito sa kanyang kinakaharap na kasong malversation of public funds sa Sandigan Bayan. Baka nag-ibang bansa na to mga kapatid ha. Inay ko po. At sa iba pang mga balita mga kababayan, eto. Senator Ping Lacson mga kapatid, meron di umanong panibagong natuklasan na cauldron of worms, no? Diyan po sa mga proyekto ni Cayetano sa kanyang baluarte sa Taguig. Nako Alan. At ito pa mga kababayan ha. Ito pa lang si Senator Alan Peter Cayetano mga kapatid, parang lumalabas ito sa balita na hindi lang pala ito commissioner sa mga sa mga flood control projects. May pagka-land grabber din pala ito mga kababayan. Commissioner na, land grabber pa. Di wow. At ito po ang mga balita mga kapatid na ating pag-uusapan ngayon sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang i-like yung ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kapatid, panoorin po muna natin itong balita po galing sa 1PH mga kababayan at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Hindi dumalo si dating Senador Bong Revilla sa pagpapatuloy ng paglilitis sa kaso niyang malversation kaugnay ng flood control scam. Nako mga kababayan, ito na nga ba ang sinasabi ko Sabi ko sa inyo nung nakaraang video natin mga kapatid related ito kay Revilla na kung saan mga kababayan, parang wala na talagang balikan ito sa kulungan. Nakalabas na ngayon pa nga lang mga kapatid, may alam niyang merong hearing patungkol dito sa kanyang kaso pero mga kababayan, si Revilla po hindi na po dumadalo. Ang tanong, nasaan na kaya si former ex-senator? Diba? Alam niyo mga kapatid, ito yung kinakatakot ko Baka biglang mag-ibang bansa ito. Siyempre mga kababayan, afford nitong mga taong ito na pumunta sa ibang bansa mga kapatid dahil siyempre sobrang yaman Diba? Ngayon pa lang mga kababayan, hindi na nagpapakita si Revilla. Senator, nasaan ka na kaya? Sana naman po harapin nyo. 'Di ba? Kung totoong wala kayong kasalanan, humarap po kayo. 'Di ba? Unfair po 'yan sa iba nating mga kababayang ordinaryong mga Pilipino na nakulong mga kapatid na kung saan tuwing may mga pagdinig sa korte humaharap sila. Na kung tutuusin mga kababayan, yung mga kaso nila, malayong malayo po mga kapatid dito sa mga kasong kinakaharap ni Revilla. Ito kasi mga kababayan, interest po ng Pilipinas or interest po ng taong bayan mga kapatid ang nakompromiso dito. Dahil nga sa kanilang ginawang tawag dito, pagbulsa mga kababayan, sa pera na intended sana doon sa mga proyekto ng gobyerno. Na kung saan mga kapatid, malaking tulong sana yon sa ating mga kababayang mga Pilipino, especially sa mga lugar na binabaha. Tapos itong si Revilla, hindi na nagpapakita. Inay ko po. Tuloy. Tuloy ng paglilitis sa kaso niyang malversation kaugnay ng flood control scam. Present naman sa Sandigan Bayan ang defense team ni Revilla na pumalag sa pahayag ni Ombudsman Boy Remulla. Alam niyo mga kapatid, kahit sabihin natin nandyan yung defense team niya mga kababayan, hindi po yan sapat. 'Di ba? Tignan niyo si Juan. Tignan niyo si Saldico. 'Di ba mga kababayan? Yung humaharap ngayon sa media mga kapatid, yung kanyang abogado lang. Si Saldico nagtatago. Hindi mahuli-huli mga kababayan. Iwan ko nga ba kung bakit hindi mahuli-huli itong hinayupak na to Kaya tuloy ngayon mga kapatid, yung hustisya na inaasam-asam ng taong bayan, hindi po maibigay-bigay sa atin mga kapatid dahil wala dito yung nasasakdal.
Oh, si Revilla ngayon mga kababayan, no, hindi na rin mahagilap. Hindi na humaharap mga kabatid. No, para sa akin sa personal kong opinion mga kababayan signos na po ito. Oh, eto mga kabatid, yung mga ganitong estilo ni Revilla, ang analysis ko dito, kapag medyo nadiinan uli itong kanyang kaso mga kababayan, panigurado, mag-iibang bansa to. Kaya dapat wala kasi paano ba naman kasi mga kababayan, ewan ko kung anong nangyari dito sa ating mga huwis Nobel yung kaso pero pinalaya. Oh. Ngayon, mga kabatid, kung sakali man, kung sakali lang na tumakas itong si former ex-senator Bong Revilla, wala na. Wala na tayong aasahan mga kabatid. Matutulad ito sa tawag nito, sa kaso ni Saldico na considered as dormant na. Wala Hindi mahanap si Saldico Ngayon, kung ito si Revilla, ganun din ang gagawin, wala nang hustisya. Kasi itong mga hinayupak na ito mga kababayan, nag-aantay lang naman ito na ang maupo sa Malacanang kaalyado nila. Alam naman natin mga kabatid, di ba? Hindi naman lingid sa kaalaman ng sambayan ng Pilipinas na ang nagpalaya niyan si Tatay Digong nyo. Ngayon mga kababayan, kung sakali lang maupo si Vice President Sara Duterte, the same old story to mga kabatid. Dati, sabi mga kababayan, wala daw sapat na ebidensya na magtuturo sa kanila, doon sa kanilang apidaf. Ngayon pa nga lang mga kabatid mga kababayan, hindi pa si Sara ang presidente, pero yun na po ang manifestation mga kabatid ng 3rd Division ng Sandigan Bayan. Wala daw sapat na ebidensya mga kabatid na magdidiin kay Revilla. Kahit siya naman mga kababayan, ang nasabing proponent ng nasabing proyekto na Ghost Project. Kita nyo mga kababayan? Kaya sana ito si Boying, bilis-bilisan nyo po. Di ba? Ombudsman, siguro kailangan maging hands-on ka muna dito, sir. Nang sa ganun, kahit papano, may makita naman tayong accomplishment, sa tawag dito sa administrasyon ni PBBM, particular dito sa issue ng corruption. Di ba? Kasi nga mga kabatid, itong pagkakulong ni Revilla at ni Estrada mga kababayan at iba pang mga sangkot dito sa flood control scam, considered na sana ito na isa sa mga achievement ni PBBM. Problema mga kabatid, pati yung appointees ni Pangulong Marcos ewan ko ba mga kababayan hindi man lang naawa sa kanyang sa nag-appoint sa kanya. Na ngayon sandamakmak yung kritisismo na nakukuha galing sa mga kalaban niya sa politika. Tapos yung appointees ni Pangulong Marcos ewan ko ba mga kabatid. Hindi ko talaga maintindihan. Sa tingin ko nagkamali talaga yata si Pangulong Marcos sa pag-appoint sa taong ito mga kababayan. Tuloy. Ayan ang defense team ni Revilla na pumalag sa pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Pumalag daw yung defense team ni Revilla mga kabatid sa pahayag ni tawag nito ni Ombudsman Remulla na na trinabaho. Trinabaho yung kaso ni Revilla. Kung hindi naman totoo mga sir, mga ma'am, bakit kayo pumapalag? Dapat patunayan nyo na lang, na dumaan kayo sa tamang proseso dahil hindi nyo maiiwasan, na pagdudahan kayo ng taong bayan. Bakit ka mo mga kabatid? Nobel yung kaso, nakalaya. Nakapagpiyansa sa Nobel na kaso. Isipin nyo na lang mga kabatid, dito ka lang talaga makakakita sa Pilipinas mga kabatid or dito mo lang maririnig sa Pilipinas na ang Nobel may piyansa pala. Hinay ko po. Di ba? Ngayon papalag sila, nasasaktan sila mga kabatid. Masisisi nyo ba ang taong bayan? Ito nga si Revilla, di ba? Ininsulto pa tayo mga kabatid. Nag-thank you Lord pa, nagpasalamat pa sa Diyos mga kababayan. Sa dami ng napirwisyo doon sa mga baha na
dumaan mga kapatid dahil sa kapalpakan nito mga ghost projects no na kanilang kinurap. Nagpasalamat pa sa Diyos. Oh. Kaya namnamin nyo naman ang galit ng taong bayan. Huwag niyong anuhin, huwag kayong magbalat sibuyas, no? Kasi kami, no, naniniwala talaga kami na there is something going on, no, dito sa kaso ni Revilla kung kaya't ngayon, hindi na nagpapakita, mga kapatid. Naniniwala talaga kami na trinabaho 'yan, no? Nakikiisa kami doon sa sinasabi ni Remulla na trinabaho yung kaso ng inyong kliyente kung kaya't nakalaya 'yan. Hindi kami pinanganak kahapon, 'di ba? Hindi kami pinanganak kahapon. At hindi nyo rin maiiwasan na sabihin namin na ang batas natin ay butas. Literal na butas talaga. And perfect example nga mga kababayan, itong si former ex-senator Bong Revilla. Pero inyo, 2 kaso na ng malversation of public funds and graft and corruption yung kanyang nakaharap. Oh, 'di ba? Siguro sa unang doon sa unang issue niya dati, pwede pa nating palagpasin eh. Pero ngayon naulit eh. Tapos ganun pa rin, walang sapat na ebidensya. 'Di ba mga kababayan? 1 is enough. No, 2 is too much na mga kapatid, ika nga nila. Kaya kayong mga defense counsel, huwag kayong magbalat sibuyas. Sa ayat sa gusto nyo, ganun talaga ang nakikita namin, no? Trinabaho ang kaso ni Senator Bong Revilla. Ang malversation, kaugnay ng flood control scam. Present naman sa Sandigan Bayan ang defense team ni Revilla na pumalag sa pahayag ni Ombudsman Boying Remulla. Sabi kasi ni Remulla, tila may trumabaho raw para payagang magpiyansa si Revilla. Bakit? Hindi ba? Kung hindi trinabaho yan mga kapatid, kung walang mga under the table na nangyari dyan. No, kung walang mga mali-malitang dinaan sa ilalim ng lamesa ng mga huwits dyan eh. Makakalaya kaya yan? From the word na lang na no bail. Mahirap po bang intindihin yon mga sir? Di ba? Sandamakmak na yung ebidensya, biglang sasabihin nyo sa amin, walang sapat na ebidensya na magtuturo sa kanya. Huwag nyo namang gawing tanga ang mga Pilipino. Hindi lahat ng mga Pilipino DDS. Majority sa mga Pilipino, mga kapatid, matitino pa. At naiintindihan namin yung ginagawa nyo dyan. Por Diyos, por Santo kayo. Di ba? Kung salitang no bail lang ang pagbabasihan natin, no, hindi talaga dapat pinagpiyansa yan. Kanya nga lang, syempre. May maleta eh. Kaya yun, di ba? And kailan ba naging patas ang batas ng Pilipinas sa kanyang mga constituents? Ang batas, no? Ulitin ko, ang batas natin mga kapatid, pwede lang po yung ipairal sa mga ordinaryong mga Pilipino. Pero pagka mga bigatin ng mga politiko ang nasasakdal, no way. No way mga kapatid. Money talks, ika nga nila. Pag may pera ka dito sa Pilipinas, no, pati hustisya kaya mong bilhin. Realidad na yan eh. 'Di ba? Realidad na yan mga kapatid. 'Di ba? Mag-hire ka lang diyan ng magagaling na mga law firm. Yung mga bigating mga law firm, mag-hire ka lang diyan ng bigating law firm, wala na. And yung mga, alam nyo, hindi naman sa pag-aano mga kababayan pero dito sa Pilipinas mga kapatid, no? I know na some of you mag-a-agree sa akin dito. Dito sa Pilipinas mga kababayan, regardless kung magkatunggali kayo sa politika, no? Kung magka-brad naman kayo sa isang fraternity mga kapatid, you have the advantage. Maniwala kayo sa akin mga kababayan, no? Kahit magkaiba kayo ng kulay sa politika mga kababayan, kung magka-brad kayo sa isang fraternity, malaking advantage mo yan. Umiiral sa Pilipinas yan mga kapatid. Ayaw ko lang mag-name drop ng mga kilalang mga fraternities mga kapatid.
Pero existing yung ganyang sistema dito sa ating bansa. No, yun, kaya masasabi kong bulok. Bulok talaga mga kababayan ang hustisya sa ating bansa. Kahit sinong presidente pa ang maupo dyan mga kabatid. No? Kung yung mismong tawag nito, yung batas natin ang may problema, wala talagang mangyayaring maganda sa ating bansa mga kababayan. Talay. Remulla, tila may trumabaho raw para payagang magpiyansa si Revilla. Ang dalawang mahistrado naman na pumabor sa bail petition, hindi raw apektado sa pahayag ng ombudsman. Makakapala mo ka eh. Diba? Paano kayo maaapektuhan kung... Hindi ba? Ito hula lang natin to. Duda lang natin to mga kabatid. Hindi ko sinasabing yun talaga ang nangyari. No, pero wala eh. Maiiwasan ba natin magduda mga kabatid kung paano naging posible ang pag-bail kay Revilla? Ay ako nga, kung ako ang tatanungin, in my personal opinion, no? At hindi ko sinasabing dapat nyo kung paniwalaan dito sa sasabihin ko. In my personal opinion, mga kababayan, na maleta. Na maleta, mga kabatid. Pero inyo, mga kababayan, alam nyo naman kasi sa Pilipinas, and maging sila siguro, mga kabatid, alam nila yan na talagang walang imposible dito. Walang imposible sa bansang Pilipinas basta may pera ka. Di ba, sir? Mga sir, kaya naiintindihan namin kung hindi kayo apektado. Tandaan natin mga kabatid na itong mga abogado natin, nandyan yan para sa pera. Pinili nila yung profession na yan, hindi ko naman sa nila lahat ha. Pero mga kabatid, majority sa mga abogado, kaya nga yung iba sinisikap nila na magkaroon ng magandang record, sinisikap nilang laging nananalo sa kanilang mga hinahawakang kaso dahil mga kababayan, kapag lagi silang panalo, umaangat yung kanilang presyo. Alam natin kung paano ang sistema ng mga abogado, mga kapatid. Hindi lang po sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, mga kababayan. No? Kaya gustong-gusto ng mga matatalino yung pagiging abogado, mga kapatid. No? Dahil nandyan ang pera eh. Lalo na kapag naging judge ka. Di ba? Lalo na kung naging sentensyador ka, mga kapatid. Mas malaki ang kitaan dyan, syempre, mga kababayan. Kung itong mga abogado natin, kumikita lang na sabihin natin 20 to 40 million. No? Pero yung mga presyo na yan sa mga malalaking law firm na yan, yung tipong may mga kuwan na talaga, may mga pangalan na talaga na law firm. Kung itong mga abogado na yung mga kababayan, kumikita ng 20 to 40 million, lalo na si Judge. Kasi nga mga kabatid, liberty po ng liberty po ng isang nasasaktan lang nakasalalay kay Judge. Ang sinabi ni Judge ngayon, kung meron kayong mailalabas dyan na 100 milyon, pwede na. Di ba, mga kababayan? Minsan si Judge, mga kapatid, sinasize up niya. Magkano ba yung allegation nito na na-kickback niya? Isa-size up ngayon ni Judge, 100 million. Sige, bigyan niyo ako ng 30% diyan. Wala na, mga kababayan. Solve ang kaso. Sorry po kung sino mang mga kuwan ang makakarinig sa ating sinasabi dito, kung sino mang nasa kinakaukulan. Nabubulol ako. Kung sino man po mga nasa mga posisyon ang makakarinig sa ating sinasabi, pasensya na po kayo, sir. Pasensya na po kayo, ma'am. Sinasabi lang po namin kung ano yung nakikita namin. Ako personally, mga kapatid, yun talaga eh. May magagawa ba tayo sa ganyang kalakaran, mga kababayan? Wala eh. That is how the system works, mga kapatid. 'Di ba? Yun po yung kalakaran sa ating bansa eh. May magagawa ba tayo? Kaya kung ako, mga kababayan, sikapin na lang din nating yumaman.
sikapin na lang din natin yumaman mga kapatid ng sakali man, magkaroon tayo ng problema later on. No? Magkaroon tayo ng problema sa usaping legal. No? Alam na natin ang susi dyan. Pag may pera ka, libre ka. Oh. Kahit ano pang sabihin ng mga abogado dyan, na kesyo ganito, kesyo ganyan, ano, meron naman daw batas na pinagbabasehan. Ooh, that is technicalities. Diba? Technicalities nyo kasi dinadaan yung paliwanag nyo. Hindi nyo kasi naranasan kung paano maging mahirap palibhasa. Hindi nyo naranasan kung paano yung mawalan ka ng pamilya dahil sa mga korap na mga politiko. Hindi nyo naranasan na yung anak nyo tinangay ng baha. Kasi nga, di ba, kumikita kayo Oh, malaki yung mga kinikita nyo. Di ba? Nakakapagpatayo kayo ng magagandang bahay, magagarang bahay. Oh. Pero yung mga Pilipino, no, na umaasa lang sa binibigay ng gobyerno, umaasa lang sa convenience na pwedeng i-provide ng gobyerno. Kamusta naman 'yon? 'Di ba, mga kapatid? And tanggapin na natin ang katotohanan na halos lahat ng mga politician natin, nandyan yan, mga kapatid, dahil sa pera ng kaban ng bayan. In general to, mga kapatid, in general to. Hindi na po ito about political colors, mga kapatid. Ako naniniwala ako, yung mga politiko ngayon, no, na kumakalaban dito kay Vice President Sara Duterte, no? Yung mga politiko ngayon na nakikita natin nagbibida-bida ngayon sa Senado, sa Kongreso. Pagdating ng araw, mga kababayan, ito din yung mga politiko na tutuligsain natin. Ngayon kasi, mga kapatid, medyo masasabi nating parehas tayo ng pahina, no, na binabasa. 'Di ba? We are on the same page. Parehas tayo ng nakikita ngayon against dito sa pahina ng mga Duterte. Kaya masasabi natin na parang kakampi natin sila. At real talk lang to. That's why yung aking motto, mga kabatid, no? Yung motto ko po talaga sa buhay, we might agree on some things, no? We might agree on some things, but we are not on the same page. Kasi naniniwala ako, mga kababayan, no, na itong mga politiko ngayon na sinasang-ayunan natin sa kanilang ginagawa against Duterte, mga kabatid, later on, mga kababayan, isa din ito sa matutuligsa natin. Walang politician na perpekto, mga kapatid. Tandaan po natin 'yan. No? Ako ang sa akin lang naman, ang tinitignan ko lang ngayon, no? Ako gaya ng sabi ko sa inyo, kung matagal kayo nanonood sa akin, makailang beses ko nang sinasabi na hindi po ako loyalista. No, siguro may ibang vloggers diyan na loyalist ng mga Marcos. Ako, mga kapatid, hindi ako loyalista. Ang rason kung bakit sinusuportahan ko si Pangulong Marcos, mga kababayan, dahil yung mga bagay na pinapaniwalaan ko, nagagawa kasi ng Pangulo. Unang-una dyan, sa issue ng West Philippine Sea. Tignan nyo yung pinakaunang mga viral kong content dito, mga kabatid, sa aking YouTube channel. More on West Philippine Sea po, no? Yung aking mga nagiging content, no? Around 2024 na lang ako, mga kabatid, nag-content na lang about mga politician natin. Pero ang stand ko talaga is against China, no? And kaya ko sinusuportahan si PBBM, mga kabatid, dahil nakita ko, no, yung kanyang will, mga kababayan, no? Nakita ko po yung adhikain ng mahal na Pangulo at saka yung paninindigan niya sa ating teritoryo diyan sa may West Philippine Sea. And dahil din sa kanya, mga kabatid, nakita ko po ang pinagkaiba ng Duterte administration at ng kanyang administrasyon. Pwede pala magpakulong tayo, mga kabatid, na mga involved sa illegal sa mga illegal na mga droga, no, nang hindi po dinadaan sa EJK. No, unlike sa panahon ni Digong, mga kababayan, na wala ka pang conviction galing sa korte, yun na, di ba? Ang huling hantungan mo is sa sementeryo talaga. Pero hindi ako loyalist, mga kabatid, no? Hindi ako loyalist. Kinampanya ko lang si Pangulong Marcos before,
no, last 2022 dahil siya yung bet kong kuan eh. Siya yung bet kong maging presidente ng ating bansa eh. Oh, yun po yun mga kapatid. Okay si Lenny. Kung totoosin, okay si Lenny. Kaya nga lang, way back 2022 mga kababayan, mas kuan ako kay PBBM eh. 'Di ba? Kaya sinusuportahan ko siya. Pero hindi ako parte ng Marcos loyalist mga kapatid. No. Kaya tulad ngayon, makikita nyo sa ibang mga vloggers mga kababayan, suportado nila si Martin Romualdez. Ako hindi ko po suportado si Romualdez. Bakit kamo mga kababayan, siya yung isa sa sumira sa pangalan ng presidente. Kaya sandamakmak na kritiko ngayon ang inaabot ng presidente, no? Sandamakmak na kritisismo ang inaabot ni Pangulong Marcos ngayon dahil po yan mga kapatid kay Romualdez. Oh. Tingnan yung mga narrative ng mga DDS, no? May pinakulong na mga kababayan, no, na involved sa malawakang flood control scam mga kapatid. Pero hindi sila nakokontento kasi nga ang gusto nilang ikulong itong magpinsan na si PBBM at Martin Romualdez. Si Romualdez mga kapatid ang sumira po sa pangalan ni Pangulong Marcos. Yun po yun mga kababayan. Tapos ngayon, idagdag nyo pa to. 'Di ba? Kinulong na, may ebidensya na, tapos may mga manifestation na sila ngayon na walang sapat na ebidensya laban kay Revilla. Hindi nila masisisi kung bakit nawawala ng tiwala ang mga ordinaryong mga Pilipino sa hustisya ng ating bansa. Paano ka makukonvince na may napatas ang hustisya natin kung ganito mga kabatid ang nakikita natin sa ating mga pahayagan? Paano ka makukonvince na may patas na batas sa ating bansa kung ang laging binabalita yung mga korap, yung mga nakitaan ng ebidensya, yung sandamakmak ang ebidensya at Nobel yung kaso pinagpapiyansa? Diba? Real talk lang tayo mga kabatid. No? Real talk lang po tayo. Kita nyo, appointees pa mismo ni PBBM, pumayag. Saan ka nakakita ng ganyan mga kabatid? May butas, may problema talaga. No? Hindi lang mga politicians ang problema natin sa bansa natin mga kababayan. Pati yung justice system natin, may problema po tayo mga kabatid. Hindi lang maliit na problema yan, malaking problema yan mga kababayan. Tuloy. Sa bail petition, hindi raw apektado sa pahayag ng ombudsman. Anila, hindi sila binayaran para sa naging desisyon. Hindi daw sila binayaran. Sorry mga sir ha. Nakakatawa kasi Hindi kayo binayaran. Sinong niloloko nyo? Sinong niloloko nyo? Siguro yung mga DDS, pwede nyo lukuhin yan. Pero kami, hindi nyo kami maluloko mga sir. Hindi kami binayaran. Ang palusot yan. Wala namang, ito bakit naisip nyo na binayaran kayo? Hindi naman sinabi ni Boying na binayaran kayo bakit masyadong defensive? Nasabi lang naman ni Remulla, mga kapatid, trinabaho. Pag sinabi mo kasi trinabaho, it doesn't mean na binayaran ka agad. Malay mo, nakuha lang sa pakiusap kasi ganito, magkumpare. Di ba? Pwede yung ganon, mga kababayan. Bakit nyo naisip na baka binayaran kayo? Sa inyo na galing yan. Di ba? Sa inyo na galing yung statement. No? Hindi kayo binayaran. Kayo ang nakaisip na binayaran kayo. Si Remulla, hindi niya sinabi yan. Kitang-kita dito, mga kababayan. Na pumabor sa bail petition, hindi raw apektado sa pahayag ng ombudsman. Anila, hindi sila binayaran para sa naging desisyon. Pakihanap ka muna yung video na sinabi ni Remulla na binayaran kayo.
'Di ba? Kayo na nasa mga nasa legal, no? Kayong mga related sa kayong mga tao kayo na related sa ating justice system. Hindi kayo pwedeng basta-basta na lamang mag-insinuate ng isang senaryo na hindi nyo kayang ma-justified. Si Remulla, hindi niya binanggit na binayaran kayo eh. Pero kayo, no, meron na kayong parang defensive na tawag nito, mga defensive statement. Hindi niyo pwedeng sabing advance kayo mag-isip. Dahil related kayo sa ating justice system, dapat ang pag sumagot kayo based sana doon sa aligasyon. Kung ano yung sinabi, sabi lang naman ni Remulla, trabaho. Malay ba kung may mga kamag-anak diyan itong mga isa sa mga legal team ni Revilla. Tapos kinausap na lang kayo, 'di ba? Siguro kami makakapag-isip kami na binayaran kayo. Kasi ordinaryong Pilipino lang naman kami, 'di ba? Pero yung sagot niyo 'yan, no, lalo na kinote nyo si Ombudsman Remulla. Sumablay po yata tayo dyan, mga ma'am, mga sir. Naisip nyo na binayaran kayo? Ang statement lang naman ni Remulla, trabaho. Trabaho, walang sinabing binayaran. Hindi nyo pwedeng i-insist yung interpretation nyo tapos sasagutin nyo yung aligasyon ni Remulla. Dapat word by word yan. Pag sinabi ni Remulla na binayaran kayo, tsaka nyo sabihin niya na hindi kayo binayaran. Pero walang sinabing ganun. Pero kayong ginamit yung term, hindi kayo binayaran. Bail petition, hindi raw apektado sa pahayag ng ombudsman. Anila, hindi sila binayaran para sa naging desisyon. At Hindi sila binayaran para sa naging desisyon. Sabi nyo eh. Sige, maniniwala na lang kami. No? Kahit ayaw namin, no? Ayaw namin tanggapin yung mga ganyang rasunan nyo. Do we have a choice? Wala, di ba? Wala kaming choice. Whether we like it or not. No, nandun na. Hindi na umatin ng hearing yung pinayagan yung magpiyansa. May magagawa pa ba kami doon? Wala na. Yung damage na nagawa ng hinayupak na yon, may magagawa pa ba kami doon? Wala na. Ang tanging magagawa na lang ng taong bayan ngayon is magbayad ng buwis. Yan lang. Hanggang doon lang ang kaya namin gawin. Yung mag-complain kung paano nyo ginamit yung buwis namin, wala. Hindi kami pwede mag-complain. Hawak nyo ang bit eh. Real talk lang mga kababayan. Real talk lang po mga kabatid. Wala naman talaga tayong magagawa dyan. Alam nyo kung saan tayo may magagawa mga kabatid? Sa paghalal uli, no, ng mga panibagong leader. Doon lang tayo may kapangyarihan. No? Hanggang doon lang ang kapangyarihan ng taong bayan. Ang maghalal, no, ng mga pinapaniwalaan nating politiko na mag-aahon sa atin sa kahirapan. Well, hindi ako naniniwala na may ganong klaseng politiko. For the record, mga kababayan, no, hindi ako naniniwala na itong si ganito kapag ito ang naging presidente, no, iaahon niya ang Pilipinas sa kahirapan. Tatanggalin niya lahat ng korupsyon. Walang ganong politiko, mga kapatid. Ako na ang magsasabi sa inyo. No? Ako, iba ang pamantayan ko sa pagboto ng isang politician. Siguro dati, ganon ang paniniwala ko nung medyo hindi pa ako hinog sa mga ganitong klaseng realidad sa ating bansa. But siguro sa pagdaan na rin ng panahon, mga kapatid, ika nga nila, we learn from our experience. So, from my experience, mga kapatid, sa pagsuporta sa mga politician, no, naging kwento na lang yung aalisin ni ganito yung corruption. Iaangat ang ating uri ng pamumuhay. Yung mga ganyang kwento, mga kapatid, kwento lang yan.
Kwento lang yan, walang katotohanan yan. Hindi ko kayo mapipilit kung may ganong conviction pa rin kayo sa mga sarili nyo na someday si ganito, di ba? Pero ako bilang isang mamamayang Pilipino, wala akong nakikitang politiko na kayang gawin yan. Bakit? Mga kababayan, kahit sabihin nating matino, mga kabatid, sabihin man nating matino, matalino, no, yung ating presidente na inihalal, kung yung nasa baba, mga kabatid, wala namang planong makisama, no, bubulol ako. Wala namang planong makisama sa advokasya, mga kababayan, ng nakaupong presidente. Wala pa rin yan. Oh, tingnan nyo. Itong Marcos administration, isang perfect example ito, mga kabatid. No? Dahil ang number 1 ugat ng issue dito, no, sa malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa, mismong pinsan ng ating mahal na Pangulo. Kahit anong sikap ni Pangulong Marcos, mga kabatid, kung yung mga nasa kongreso natin, mga buhaya, wala tayong magagawa dyan. Kaya hindi ako naniniwala na may isang politician, may isang presidente darating isang araw na kaya niyang tanggalin ang lahat ng korupsyon, no? Lahat ng kriminalidad, no? Kaya niyang iangat ang level ng pamumuhay ng mga Pilipino. Hindi ako naniniwala sa mga kanyang kwento, mga kababayan. Walang ganon. Tingnan niyo sa panahon ni Digong. Anong ginawa ni Duterte, mga kapatid? 3 to 6 months, tatapusin daw ang issue sa illegal na droga. Under his administration, mga kababayan, tuloy-tuloy na ng illegal na mga droga, mga kapatid, ang pumapasok sa ating bansa. Hinawakan nila ang custom, mga kababayan. Hinawakan ang custom. No? Nang sa ganon, malayang maipasok yung mga illegal na kontrabando galing sa bansang China. Diba? Sabihin man natin, sige, for the sake lang, mga kapatid, sa argumento nila, no, na magaling na presidente si Tatay Digong. Ipagpalagay natin nasugpo ni Duterte ang droga. Hindi rin naman makakaligtas ang mga Pilipino, mga kababayan, sa sugal. Diba? Sabihin natin na zero ni Digong, kahit hindi. Sabihin natin na zero ni Duterte ang issue sa issue patungkol sa mga illegal na droga, mga kapatid. Sabihin natin nasugpo niya. Pero mga kababayan, under Duterte administration, mga kapatid, no, may panibagong sakit sa ulo, no, ng mga Pilipino na dinala si Tatay Digong nyo. Ano yun? Ang pogo. Ang pogo, mga kababayan. Diba? At ang masaklap na realidad doon, mga kabatid, hindi na niya nasugpo, no, ang kalakalan sa illegal na droga, mga kababayan, nadagdagan pa, mga kabatid, no, yung addiction ng ating mga kababayan sa sugal. Scatter dito, scatter doon. Diba, mga kababayan? Kaya ako, Diyos ko, hindi na ako naniniwala ngayon sa mga ganyang kwan. Alam niyo kung ano na lang yung nagiging standard ko ngayon sa pagpili ng isang politiko? Simple lang, mga kapatid, share ko sa inyo. Dapat ang paninindigan niya ay para talaga sa soberanya ng ating bansa at para sa teritoryo natin. No, dapat against siya sa bansang China. No, yun po ang yun yung mga qualities ng politician na aking gustong iboto ngayon, mga kabatid. 'Di ba? Tapos, mga kababayan, meron siyang tinatawag na paniniwala sa due process. No, yan lang po, mga kabatid. Hindi ko na tinitignan yung mga mabulaklak na mga kwan na susupuin natin ang korupsyon. Ulul. Walang ganon. Yan na lang, mga kababayan. And hoping, mga kabatid, hoping ako na kayo din later on, no, aabot din kayo sa punto ng buhay nyo, no, na magiging kapareho nyo, yung magiging susundan nyo yung aking paniniwala. No, wag na tayong umasa sa mga mabulaklak na kwento ng mga politiko, mga kabatid. Wag na tayong umasa sa ganon. No, ngayon pa nga lang, no, nakita na natin
kung ano talaga ang problema sa ating bansa. Hindi lang mga buhayang politiko ang problema sa ating bansa. Pati ang justice system sa ating bansa, mga kapatid, malaking problema din po, no, natin. Tuloy. Hanggang bumase lamang sila sa ebidensyang ipinresinta ng prosekusyon. Bumase lang daw sila sa mga ebidensyang iprinisinta ng prosekusyon. Kung yung ebidensya lang, ang pagbabasihan natin, malinaw na. No? Malinaw na po, mga kapatid. Kasi nga, no, ang tawag nito, ang nakalimutan ko tuloy. Ang proponent, no, si Bong Revilla, no. Tapos ayon sa statement ni Bernardo ba 'yon? Ayon sa statement ni Bernardo, kaya nagsingit ng budget itong si Revilla kasi nga kailangan niya ng pera, no, sa darating nung nakaraang halalan. So, yung mga bagay na yun, mga kapatid, kitang-kita na eh. Kaya nagsingit si Revilla ng budget, no, para sa DPWH dahil gusto niyang kumikbak, dahil kailangan niya ng pera. Doon pa lang sa dalawang bagay na yan, mga kababayan. Klarong-klaro na eh. Kaya nga nasabi ko sa inyo, kung walang proponent, walang budget. 'Di ba? Kung wala si Revilla, wala yung nasabing budget. Ang problema, mga kapatid, no, binigyan ng budget dahil nandyan si Revilla, nandyan yung budget, walang tinayong proyekto. So ano po ba, mga Mr. Judge? Ano po ba sa mga bagay na yon ang mahirap intindihin? Pangatlo, itong mga sangkot na kasama ni Revillang nakulong, mga kapatid, nagbalik na ng pera. Binalik ang pera, mga kababayan, na nakuha nila galing sa kickback. Kasi may for the boys eh, di ba? Yung for the boys, yun yung para sa mga district engineer. Di ba? Binalik nila yung pera, mga kapatid, na kanilang kinikback. Galing doon, no, sa budget na ang proponent si Revilla. Easy as 1, 2, 3 lang po yan, mga sir, mga judge. Sasabihin nyo sa amin ngayon, walang enough na evidence? Seriously, mga sir? Hindi kami ganun kabobo para hindi maintindihan yan. No, ginagawa nyo naman kaming tang. Well, kahit ano pang paliwanag namin dito, there's nothing we can do. Diba? Wala din naman kaming magagawa yan. Tuloy. Nila, hindi sila binayaran para sa naging desisyon at nanindigang bumase lamang sila sa ebidensyang ipinresinta ng prosekusyon. Kung ebidensya lang, sapat na talaga eh. Diba? Kanya nga lang, anong gagawin ng ebidensya kung may maleta? Diba? Mga kapatid, parang pera o bayong lang yan eh. Anong pipiliin mo? Diba? Pera o bayong? Siyempre, kung alam mong nakamaleta na, magpipera ka na lang talaga. Haharap naman sa korte ang state witness na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Buti pa sila Bernardo, ano? Nandyan pa rin sa kulungan. Tsaka gaya ng sabi ko sa inyo, mga kababayan, itong sila Bernardo, mga kapatid, itong sila Bryce Hernandez, sila lang yung makukulong dyan. Sila JP Mendoza, sila lang yan. Parang PDAF lang din to, mga kababayan. Yung mga bigating politiko nakalaya ang naiwan si Napoles. Ngayon, dito sa issue ng flood control, mga kapatid, ang maiiwan lang din dyan, ito lang din mga district engineer. At dating DPWH secretary. Yung mga politiko, laya uli yan. The same old story, mga kababayan. Bulok. Samantala, may natuklasan daw na Ito na, mga kapatid. Kay Boy 10K na to, ha.
Pakinggan natin mabuti kung ano yung natuklasan ni Senator Ping Lacson. Oh, ito na. Roberto Bernardo. Mm. Samantala may natuklasan daw Mm. na cauldron of worms. Cauldron of worms. Cauldron of worms. In Filipino, mga kapatid, kalderong uod. Kalderong inuuod na mga proyekto ni Cayetano. Eto. Si Senator Ping Lacson. Kaugnay ng umano'y mga anomalya sa Taguig City. Inay mo. Kaldero, cauldron. Gano'n ba kalaki yung cauldron doon sa tawag dito sa Tarlac? Yung mga kapatid yung cauldron na worth na magkano yan? 50 million? Kalderong inuuod na mga proyekto ni Cayetano ang natuklasan. No, panibago to panibagong natuklasan ni Senator Ping Lacson. Inay ko po, mga kapatid. Samantala may natuklasan daw na cauldron of worms. Si Senator Ping Lacson. Kaugnay ng umano'y mga anomalya sa Taguig City na baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Kabilang daw dito ang Ghost Slope Protection Projects. Ghost Slope Protection Projects. Na worth 100 million. Ano pa? At mga illegal na reclaim na lupa sa Laguna Lake. Illegal na reclaim na lupa sa Laguna Lake. So, hindi ka lang komisyoner, Senator Alan. Land grabber ka pa. Di wow. Mga kababayan. Panibago to, mga kapatid, Biruin nyo yan, Kaya iyak ng iyak to si Cayetano Dahil talagang ipapahiya siya dito ni Lacson, mga kababayan. Sandamakmak, nakabulukan yung nahukay ni Lacson, mga kapatid, sa baluarte ni Cayetano. Projects at mga illegal na reclaim na lupa sa Laguna Lake. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa Philippine Reclamation Authority, Ombudsman at DPWH, hindi lang para mapakulong ang mga kawatan, kundi para ma-forfeit din ang reclaimed lakeshore areas para sa panig ng gobyerno. The end of you, Senator Alan Peter Cayetano. Paano ba yan? Nakakawa daw, mga kapatid. Nakakawang mga inuuod na proyekto ni Cayetano yung na-discover ni Senator Ping Lacson. Pati na yung mga ghost na slope protection projects na nagkakahalaga lang naman ng 100 milyon. Tapos hindi lang yan, land grabber din pa na. Boy, 10K. Ano na? Di ba? Anyway guys, maraming salamat po sa inyong pagantabay, mga kapatid. Huwag kalimutang i-like yung ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And uulitin ko, lahat ng ating sinasabi dito ay personal ko lamang po na opinion. Hindi ko po kayo ini-impluwensyahan, hindi ko po sinasabi na dapat nyo akong paniwalaan. Kung agree kayo, good. Kung hindi naman, paki-dislike na lang po yung ating video, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Adios.